Whitey friends, good morning sa inyong lahat dyan. Kumusta na kayo? Sa maulap na panahon, araw ngayon ng Wednesday, 24 of April. Nandito si host sa Queen Mary Hospital. Dumalaw tayo dito mga Whitey friends. So, samahan nyo si host sa kanyang journey dito sa Queen Mary Hospital. Sa maulap na umaga at napakainit ngayon dito sa Hong Kong, mga Whitey friends. Ayan, nakikita nyo ang tanawin. Dito pa lang ako sa labas, mga Whitey friends. Kaakyat ko lang kasi itong Queen Mary Hospital ay mataas. Mataas siya talaga. So, kaakyat lang ni host dito sa taas. At ito ang tanawin. Gusto ko kayong ilibot kung ano ang tanawin dito. Pag akyat mo. Hindi pa ako pumasok sa loob. Ayan, mga friends. At ngayon, mga Whitey friends, tapos na si host sa kanyang check-up. Hapon na, mga Whitey friends. Hapon na. It's past 4 o'clock already in the afternoon. So, natapos din ang lahat sa mahabang proseso ng check-up. So, eto na ngayon si host. Dito na sa baba at pababa na si host, mga friends. Gusto ko lang kayong ilibot kung ano ang nakikita kapag nandito ka sa taas, sa ground na ito, mga friends. Hindi pa ito yung ground talaga. Kumbaga sa building lang ng hospital. Nandito muna ako habang nililibot ko kayo dito sa mga magagandang tanawin kapag nandito ka sa hospital na ito. Nung ako'y na operahan ng cancer dito, nasa pinakamataas ako ng building. It's more than 30, I think. Basta napakataas. Kitang-kita ko talaga yung Hong Kong sa palibot noon. Doon ako inilagay kasi yung mga cancer patient doon talaga yung mga recover, yung mga under recover. So, para maganda yung nakikita mo, refresh baga ang utak mo, yun siguro. Kaya napakaganda yung room ko noon. Nasa gilid ako at kitang-kita mo ang dagat. Sinishare ko lang sa inyo, mga friends, ang aking experience kasi alam ko na mahirap tanggapin kapag na-diagnose ka ng ganitong sakit. Kaya gusto kong i-share sa inyo ang aking experience na nung ako ay na-diagnose ay nalungkot ako. Nandun yung hindi ako nagpapahalata na ako ay nalulungkot kasi ang akala ko, kumbaga, hindi ako magiging ganito na kasi very spreadable, and then ito ay experience ko lang kaya nakukwento ko sa inyo, mga friends, kasi kumbaga ako ay may heart problem din. Before this cancer, nagkaroon ako ng surgery, bypass sa aking puso. So, nahirapan din ang mga specialist ng cancer na ako ay i-treatment na operahan kasi yung, syempre, ninenervyos ako at yung aking heartbeat ay bumabagsak hanggang 30 down. So, ayaw ng anesthesiology na ako ay turukan ng anesthesia dahil hindi na raw ako magigising. So, ayan, nahirap. Hanggang sa inabot ako ng 3 months. I-confine nila ako and then pauwiin para mag-relax and then pababalikin after 1 or 2 weeks confine again. Napakahirap, mga Whitey friends. Almost mawalan na rin ako ng pag-asa on that time. But, ang nilagay ko sa utak ko, life must go on. Kapit lang.
Wala akong ibang sinasambit, tahimik lang ako. Kundi nasa puso at utak ko lang yung mga salitang gusto kong iparating sa kanya. Nakikita ng mga employer ko na ngumingiti, ganun lang. Parang wala lang. Pag umuwi ako ng bahay, ang mga amo ko ang nawo-worry sa akin. Tinitignan nila ako kung ano yung mga reaction ko. Syempre, tinatawagan sila ng specialist ko. Na syempre, binabalita nila na nahirapan nga silang operahan ako. Kaya inaabot ako ng 3 months bago nila nagawa yun. Dahil sa heartbeat, syempre, lahat tayo may nervyos, di po ba? Sabihin ko na, hindi ako ninenervyos, pero nandun yung aking nervyos talaga. Ako ay talaga naman, nervyos talaga ako. Hindi ko maintindihan yung aking feelings, kung ma-excite ako dahil maoperahan na ako. Nandyan yung iniisip ko, parang nandun na ako sa kabilang mundo, ganun. Kaya kayo na maka-experience ng mga ganitong, maka-encounter ng ganitong mga health problems, huwag kayong mawalan ng pag-asa, mga friends. Talagang ganyan ang buhay. Nung nakita nila na nag-aano ako, pumayat na ako, ganun. Maraming tumitingin sa akin. Alam ko yung mga tingin nila ay mga pag-alala o kaya sasabihin na, ano kaya mabubuhay pa ito? Ganun siguro. Dahil ako rin, talaga ako noon, sabi ko kung ano man ang mayari. That's it. That's it. Ganun talaga. Pero, here I am. Here I am. Talaga naman, napakabait ng Panginoon. Ako ay tahimik lang on that time. Nung na-diagnose ako, ayaw kong pumasok sa loob ng simbahan. Tahimik lang ako. Kung nasaan ako, kapag nasa room ako, nakikita ng mga amo ko, tahimik lang ako, nagkukulong. Yun, ganun lang. Yung pupunta ako sa simbahan para lumuhod doon, no, hindi ko talaga ginawa yan. Basta sa akin, sabi ko, dito lang ako. Ayaw kong pumunta doon sa church. Kaya ito, nagpapasalamat talaga ako at sinishare ko ang experience na ito para sa mga kapwa ko na maka-experience or maka-encounter ng ganitong problema. Huwag lang kayong mawalan ng pag-asa. Laban lang sa buhay. Tiwala. Kailangan may tiwala ka sa sarili at higit sa lahat sa itaas sa Panginoon. Ganun lang ako noon. Lord, sabi ko, ikaw na ang bahala sa akin. Pero gaya ng sinabi ko, inuulit ko, hindi ako palapasok sa simbahan on that time. Talagang dyan lang ako, tahimik na lugar ang gusto ko on that time. So sana makatulong sa mga kagaya ko na nagkaroon ng ganitong or magkakaroon ng ganitong mga problema, maka-encounter ng mga ganitong problema. Laban lang. Sabi nga nila, sa dilim may darating na liwanag. At ito ngayon si host, masayang masaya sa nagiging resulta ngayon ng aking check-up. At least, malapit na ako sa 100%. Sabi kasi nila, 5 years ang unang stage na masasabi mong survivor ka. Yun ang sabi nila, 5 years. And then, the second one, pag lumampas ka sa 5 years, the next one is 10 years. Pag umabot ka ng 10 years, na okay na yung cancer mo, okay na okay, that's it. Sabi nila. But now, I'm so thankful. Pa 5 years pa lang ako, pero declared ng doktor ko na very nice
ang result ng aking mga check-up. So, thanks be to God. Sana gayahin nyo si host. Ang katapangan, matapang nga ba si host? Hindi. Basta sabi ko, Lord, ikaw na ang bahala sa akin. Naku ha, ikaw talaga host kung ano-ano sinasabi mo. Ay, pero true experience yan, mga friends. Tumatawa ako, pero deep in my heart, I'm so blessed. I'm so blessed and I'm so thankful talaga sa mga ginamit ni Lord para gumaling ako sa sakit ko. At binigyan sila ni Lord ng lakas at tama para nagawin sa akin. At ito ngayon si host declared nasa 85% na ako na okay. So I'm so thankful talaga. At sana ganun din kayo, just in case na maka-encounter kayo ng ganitong problema. Laban lang, nandyan si Lord, kapit lang. Di po ba? At maraming salamat mga friends sa inyong pagsama sa akin. Laban lang talaga. Just trust. Trust Lord. Gumagawa siya ng maganda para sa atin. Laban lang, just believe in Him. Sabi nga nila, ay naku, adorasyon ha. Nagbigay ka pa ng ano, totoo ba yan? Of course, totoo. Talaga naman. Ay naku, sinasagot na ni host ang kanyang tanong. At ito ang tanawin sa paligid, mga friends. Napakagandang tanawin. Ayan. Maski naka-confine ka dito sa Queen Mary, mga friends, feel na nasa tour ka. Yung, kumbaga, nasa group of tour ka at nandun ka sa hotel na tinuluyan ninyo. Ganyan. Ang isipin mo, pag nandito ka, naka-confine ka dito sa Queen Mary Hospital na ito, na naging bahay ko ng, hindi naman tuloy-tuloy na 3 months. Naging bahay ko ng 3 months talaga. Kasi pauwi na ako 1 week or 4 days, pauwi na ako and then back again para obserbahan ako. Hanggang sa umabot ako talaga ng 3 months. At naging bahay ko ang lugar na ito. So ayan, at nagpapasalamat din ako sa nag-sponsor talaga sa akin. At kay Lord, number 1 talaga, na pinapasalamatan ko. Talaga naman, sana ay naging lesson, ay magiging inspirasyon pala sa inyo, mga Whitey friends, ang isinare ko na experience ko sa aking heart bypass at sa aking lang ako cancer. Sa inyo, mga friends. Sinare ko lang ang aking experience para sa mga kapwa ko na nagkaroon ng sakit na ganito, na laban lang. Huwag mawalan ng pag-asa. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagsama dito sa aking journey dito sa Queen Mary Hospital. Bye! Love you all!